Yung takot, Marlon, nag-e-equate yan sa laki ng iyong insecurity. Bakit ka insecure? Kasi bilyon-bilyon na ang pinamumudmud nyo sa mamayang Pilipino na hindi naman ninyo pera ay hindi kayo makapalo sa hindi man lang talagang hindi talaga hindi tumataas. Kaya pilit nilang gustong baguhin ang sistema ng gobyerno meron tayo na magkaroon ng isang prime minister, and they were hoping na ito ay maging si Speaker Martin Romualdez. Ito nakakatakot dyan. Pagka naging parliamentary form of government tayo, What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin sina Sir Marlon at Miss Pam mga kababayan. Niluluto na di umano nitong mga nasa kongreso ang balak na ipa-impeach itong si Bibi Sara Duterte sa kanyang posisyon at palitan nga ni Romualdez Tambalos na kung naman po na bibigyan di umano ng tig 100 million ang mga ito bawat isa. Maluto lamang itong masamang balak nila Zaldico at Romualdez di umano na mawalan na ng kapangyarihan ang mga Duterte. Pero kung kayong tatanungin mga kababayan, papayag ba kayo na gano'n na lang ang mangyari? Pero bago pong lahat huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, dagdag pa rito na itong mga nasa AFP tahimik lang ngayon pero ang kanilang puso nasa mga Duterte dahil alam nila kung anong klaseng pamamahala o gobyerno ang meron tayo ngayon, lalo na't sandamakmak na ang mga nangyaring kidnapping, smuggling, korupsyon, pagpupulburon ng bangag na administrasyon na tila'y tinutunugan na lang o chinisempo na lang kung kailan mag-aalyansa ng sambayan ng Pilipino. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa mga kababayan, heto na ang buong video. Ito bang mga, let's say, nabanggit kasi natin yan si Speaker Martin Romualdez at saka si Rep. Zaldico or Congressman Zaldico. Sila kasi yung superstar sa series of interviews na meron si VP Sara. Sa tingin mo, meron bang kalalagyan si VP Sara sa mga expose na sinabi niya? Dahil yung ginawa ni VP Sara na hindi pagsipot, mukhang luto na yung mukhang luto na yung impeachment para kay VP Sara. Naku po! Na hindi ko alam kung magtatagumpay ito. Na hindi rin naman kinatatakutan ni VP Sara based sa mga statements niya. Hindi. She's actually expecting it na mangyayari dahil she's going against the flow ng mga direksyon ng mga kawatan, and siya ngayon yung pilit na kumakalaban dito sa mga to. Tama, Pam. At saka hindi ko alam kailan, anong time frame nila? September 27 session break na. May recess. Session break na naman pala. May recess, tapos ang balik na nila November 3. November 3, nakapag-declare na ang mga tatakbo, nakapag-file na ng candidacy. And ito pa, meron akong latest information kanina na di ba dapat October ang filing ng candidacy. Hindi ko alam ano pa objective nila. Ay, nakita ko yan. Nila, na minumove daw nila ng November. So ano to? Is that legal? Ano kayang niluluto mga kababayan? May posible raw. Pero ano to? En bank decision lang ba? And kailangan tanungin to. Kailangan tanungin to sa Commission on Elections na hindi pa rin natilinis ang pangalan ngayon. Ang nagbinyag si Congressman Dante Marcoleta. Huwag natin kalimutan. Tapos ang mamamahala ng election natin, yung COMELEC na may bahid dungis. Nakikita nyo ba yung web, yung spider web ng connections ng mga kawatan? Ngayong paparating ang Grabe mga kababayan, huwag sana pa tulutan ng taong bayan na ang mga buwaya manaik sa darating na eleksyon. Lalo na't ngayon pa lang naghahanda na para i-magic ang mga boto, no? Naku naman po. Kapag ganun parang kailangan na nga natin lumabas mga kababayan. Midterm election, no? Kasi nagkakaroon talaga ng expose. At based naman dito sa mga expose ni VP Sara, Marlon, ito ay base sa mga paper trails. Makikita dahil merong GAP, may GAA, may NEP. At nasa record. Nasa transcript of record. Yes. That's on record. Lagi niya binabalik yun. Nasa transcript of record na pwedeng busisiin nyo. May naghamon pa meron pang isang broadcaster nagsabi bakit daw ngayon lang sinabi ni VP Sara, and bakit hindi pangalanan, and bakit daw hindi kinasuhan. Mga ganong mga depensa nila. Okay. Gets ko na yung broadcaster. Wag na natin mga ganong depensa nila na bakit ngayon lang, wag ko kayong mag-alala.
naniniwala ako, gipitin nyo pa ng si VIP, talagang papangalanan yung mga kongresista. Alam mo, Marlon, yung bakit ngayon lang Masyadong ano yun, natanong na yan, I think it is still better that someone is speaking up than stay quiet and forever hold your peace, ika nga, di ba? Yung salitang yun, ibabalik din natin sa kanila yun. Bakit naman nung nakaraang budget deliberations, hindi nyo hinaras, hindi nyo binuli ng ganyan si VP Sara? Yan. Bakit ngayon lang rin? Why are you this time around breaking Kaya nga, the parliamentary nag-iingay. tradition na Tama. years pa ginagawa na? Naman, yung isi-zero budget ng House. No choice sila eh. Hindi ko alam eh. Kasi, Is that possible? Yung parang, sinasabi nga 1 peso lang din eh. alam mo ba, ginawa na to ni PRRD noong Kanino? time niya sa Commission on Human Rights. Mm. Siniro budget ng Congress Okay. ang CHR. Pero ang ginawa ng Senate, hindi pumayag. Inaprubahan pa rin nila. So, Because they know it's unconstitutional. You have to dissolve that office before you can do such. etong CHR, maliit na tanggapan lang to. And puro appointee yung mga nakapwesto. Oo. Samantalang ang OBP, isang tanggapan na talagang nakasaad sa saligang batas. Tapos, ang namumuno rito ay may mandato ng mamayang Pilipino. At hindi basta mandato, 61% ng bumoto dahil 32 million votes ang nakuha ni VP Sara. Pag siniro nila yan, sigurado ako sa Senate, i-aaprubahan yan. So, Despite no the choice presence of the Honorable Riz Ontiveros sa Senado. Hindi, nangyari niyan. Ginawa niya ni Digong sa CHR. Sana yung mga political observer dito, i-correct kami. Another Correct question to challenge your take, Marlon, no? Sa tingin mo ba, ibibigay din nila yan kung ang sinasabi naman na may control and power of the first, ika nga, dadalawang tao lang. First time kasi ngayon talaga, Pam. Masyadong ngayon lang naging sobra-sobra, naging makapangyarihan ang House of Representatives. Ang pinakagagawin lang dito ng Kongreso, Siyempre alam nila na malakas ang kapit ni Romualdez sa presidente, na sila-sila na lamang ang nagtatakpanan ng kanilang mga kabulukan sa loob ng gobyerno. Dapat sa mga ito ay pa-lifestyle check nga para makita ang mga bank statement ng kanilang mga ari-arian at mga business. Kung bakit nagkaroon sila ng business na ganito, ganyan, saan galing ang pera. Magkano ba ang sahod ng mga nasa House of Representatives? At saka sitong si Kimbo, bakit nag-deactivate bigla ng inulan ng pambabash at sinabing dapat ipa-lifestyle check ito? May tinatago ba? Ako naman po. para lang maibigay uli o ma-restore. Yung palang term doon, ma-restore uli yung dating budget. Anong sabi gamit ko dati? Retroactive o i-restore, ulitin lang yung dating budget ng 2024 for 2025. Ang tatanggalin lang dito yung mga projects. Ano yung mga projects na yun? Yung burial, yung medical, relief operations, Yung libreng BVP. sakay. Yung meron din siya yung yun. yung di ba meron siyang pag nagta-travel siya may sinasama siyang parang top performing student na may potential na maging Sayang yun. VP or leader ng country. Tatanggalin nila yun. Tatanggalin din yun. Basta lahat ng may kinalaman sa direktang pagseserbisyo ng ikalawang pangulo sa mamayang Pilipino, posibleng tanggalin yun. At affected din pala dito, Marlon, yung mga OVP satellite offices, no? Posible. Yung VP, oo. Posible. Kasi ang kinakatakot naman nila dito maging hub ito ng campaign for midterm and to pave her way for being the next president. Yun yung Oo. ayaw nila magkaroon Advance ng... na sila mag-isip, Marlon. Ganon Oo. sila katakot. Yes. Dahil alam nila ang popularity, charisma, galing, talino at husay ng isang VP Sara, Pam. Alam mo yung takot, Marlon, nag-e-equate yan sa laki ng iyong Kaya nga. insecurity. Bakit ka insecure? Kasi bilyon-bilyon na ang pinamumudmud nyo sa mamayang Pilipino na hindi naman ninyo pera ay hindi kayo makapalo
sa hindi man ang lang ratings talagang hindi talaga tumataas. hindi tumataas. Wala, di makakapantay yang sina Romualdez sa mga Duterte. Kahit anong survey ang gawin nila, kahit anong klaseng pamumudmod ng Romualdez Rice, no? O ayuda na pera naman natin talaga. Wala silang mapapala sa paganyan-ganyan nila. Kaya ang pinaka-last resort nila, mga kababayan, magican, no? Ang magiging resulta. Kaya dapat tayong mga ordinaryong mamamayan, gawin natin ang katungkulan natin na bumoto ng tama. At papayag ba kayo nun mga kababayan na itong sina Romualdez ang maging presidente natin kung siya man ang manalo laban kay BP Sara? Sa tingin ko maraming magwewelga, maraming pupunta sa harap ng Malacanang dahil alam nila sa una pa lang may ideya ang nangyari na di umano. Kaya pilit Diba? nilang Talaga gustong nakaka-insecure. baguhin ang sistema ng gobyerno na meron tayo na Correct. magkaroon ng isang prime minister, and they were hoping na ito ay maging si Speaker Martin Correct. Romualdez. Ito nakakatakot dyan. Pagka naging parliamentary form of government tayo, prime minister, ang pipili sa prime minister, yung members of parliament. Oo. Pag ang isa sa membro ng Sila na lang parlamento ay super yaman at talagang super galante, very generous, malamang sa malamang ang mauupo dyan para maging vice president, yung namimigay ngayon, yung katulad ng title natin kagabi, yun yung merong 100 million each pesos na guaranteed para pang campaign pan nyo. And meron pang 777. Ayun nga Marlon So it's not just 100, it's more than that. Kasi 121. Kasi yung 777, 7 million sa AIC, 7 million sa Tupad, 7 million sa AKAP. Di ba? Marlon, dami. sa tingin mo naman, dito sa expose na ginawa ni VP Sara, sa tingin mo, gaano maapektuhan ang re-election naman ng isang Zaldico sa Bicol, sa kanyang party list na Ako Bicol? Siya, ito lang, assessment lang. Sa tingin mo ba, ang tao ngayon, they're much wiser into parang pag-assess ng qualified candidates? Yun ang malungkot na katotohanan. Or nabili na ang mga Malungkot na katotohanan. Hindi pa rin ganun kamulat ang mamayang Pilipino. Ang mamayang Pilipino talagang masakit to sorry tamaan ng tamaan. Talagang yung iba, pagdating na sa pera, iba pa rin yung mentalidad Iba pa rin yung yung kwento na lang yung kay Pastor Apollo Kibuloy. Maraming naniniwala na bakit kailangan ipagtanggol ang Pastor Apollo Kibuloy na nagpapakilalang son of God. Hindi po. Ang issue dun ay kung paano nilabag ng sobra-sobra yung karapatang pantao. Ng Kung mga paano members. binaboy, kung paano binaboy ng kapulisan yung sinasaad sa batas at karapatan ng mga miyembro. Karapatang makapagpahayag, karapatang makapagsimba, makapagdasal, wala yung binaboy yun. Yun yung malungkot na katotohanan pa. Pagdating kay Congressman Zaldico, na alam naman natin na siksik, liglig, at nag-uumapaw ang salapi ngayon, di ba? Malamang sa malamang, siguro yung 881,000 votes na nakuha niya, baka maging 882,000 votes. Yun lang ang naidagdag, Marlon. Hindi, pero Marlon, totoo naman kasi yung sinasabi ni Senator Joel Villanueva. Ikaw na, si Dracula, talagang siya mong ginawang gwardya ng blood bank. Galing mo. Napakagaling na. Yun yung simplest way of saying na isang maling move ang Zaldico na maging head ng appropriation, na may hawak ng kaban-kaban na pera ng Pilipinas o ng bansa. No? Para mong ipinaubaya sa magnanakaw ang iyong bahay o treasure chest na itatakbo na lang anytime. Sa madaling sabi, di ba, no? Bago ka pumuna ng dumi ng iba, di ba? Tingnan mo muna yung dumi mo. Sarili mo. Yung issue lang ng Parmalit, sangkot ka pala ron. Yung yung laptops, Marlon. Yung water down, di ba? Oh. Sa laptop. And mayroong dissenting opinion dyan si Senator Coco Pimentel. Oh. Ang dami pa na talagang nandun sa records, kung halongkatin lang, nandun yan na lilitaw at lilitaw na dapat kung ang salita niya, magpabudol. Sino ba ang unang nambudol? At sino ba talaga ang may record ng pabubudol? Ang question nila, yung confidential fund na
2023 na talaga naman nagamit sa tama. Di ba? Oo. Yun, ano na, medyo stretch na nila yon. Kailangan na nila. Ito kasi ang Wala kasi narinig ko sila naman, makuha. Marlon. Oo. Yung sinasabing luto na ang impeachment against VP Sara, di umano ay papayag naman at magpa-participate ang mga huwad na mambabatas dyan, sa ngalan ng salapi, Pangalan ng 121 and even more than that, I believe it's more than Naku that, po. Marlon. Ang pauna lang to. Ito yung Signing bonus pa lang yan, no? Mantaking ngayon mga kababayan, 100 million. Kada kongreso ang ibibigay di umano, no? Mapa-impeach lamang itong si VP Sara. Ay grabe naman yan. Papayag ba kayo nun mga kababayan na ganun ang mangyari? Tapos mauupo bilang vice-presidente si Romualdez. signing bonus pa lang to. Ito yung sinasabi nila na magpa-participate sila, pero bigyan naman daw sila ng isang matinding dahilan na tatayuan nila, maglabas ba ng talagang grounds na impeachable ang offenses na ginawa ng isang VP Sara. So, ibig sabihin, even in themselves, meron silang worry na bigyan nyo naman kami ng steady platform na tatayuan na ikaw, ka-impeach. Yun nga yung yung insufficient form in substance, di ba? Na kaya isang isang kailangan yun para maisampa ang impeachment complaint sa mataas na kapulungan ng Kongreso, natatayo naman bilang impeachment court ng Are you worried Hindi. Kasi, for her? hindi. Sa tingin mo magpa-progress? Yung timeline na pinag-uusapan natin, Oo, na hindi ko may alam September eh. 27, May September 27, hindi ko alam kung paano nila i-railroad to. At pagka ni-railroad nila to, lalong magagalit ang mamayang Pilipino. Okay. Tapos paano to tatanggapin sa Senado? Ang lahat ng aminin o hindi ng mga politiko ngayon, lahat sila, ang pag-iisip nila, nakahanda na sa kandidatura nila. Lalo, ang filing ng candidacy ay sa darating na October, unless na-move ito sa November. Hindi ko pa alam Gaano ka-confirm hindi, sige, bakit naman gusto nilang i-move ng November? Actually, Because they want to progress yung impeachment? Hindi ko pa rin alam. Hindi pa ako nakapagtawag Nung brinig ko to, papunta pa lang ako rito Mamaya malaman natin una, legal ba to? Pangalawa, ano purpose? Another question, Marlon, is, di ba during session break, di ba pwede naman magkaroon ng mga committee hearings? Committee hearing. Oo. Oo. So sa committee hearing ba magaganap ang mga pwedeng ganyang pagpaplano? in fairness pa kahit naka-session break, pwedeng magpatawag ng special session. Pwedeng magpatawag ng special session. Pero Marlon, lahat ba present nun? For sure, every session break, alam mo ba ang mga yan kung nasaan? Nasa Europa, nasa Amerika. Pam, kung Dala ang pera ng bayan, nagbabakasyon, nagpapakasasa. Tawag sa mainstream media nito, kung may pampatalino. Chocolate. Talagang present. Ang tawag nung campaign dyan, may pa-chocolate. Di ba? Yun yung Sa bagay, i-delay mo yung plano mo para lang meron kang pampatalino. Saka na yan, dadagdagan ko pa Bakit yung pampatalino? para tumalino lalo sila, gumaling sila. Pampabibo? Pampabibo. Energizer. Oo nga naman. What money can do, you cannot Naman. Hindi natin alam. Pero sige lang, galitin nyo ang mamayang Pilipino. Baka yan nga lang yung hinihintay ng mamamayang Pilipino, Marlon, para talagang mag-alab ang kanilang mga puso. Hindi lang. Nakamonitor pa rin ang militar. Wag po nating kakalimutan na ang mga militar ngayon bilang mga profesional na tao, nagmamatsyag at nakamasid sa mga kaganapan sa ating kapaligiran at sa lipunan. Na alam nila, sila mismo nagbabalidate. Huwag din nating kalimutan, nasaktan sila ng gusto dun sa extraction issue. Na bakit kailangan ang isang first lady na walang mandato, utusan ang ISAP para lamang extract yung mga bata. Na walang kinalaman dito walang kinalaman dito ang national security. Oo, ang gobyerno, hindi naman nila. At ang nag-utos, ang first lady. Huwag din nating kalimutan, Pam. Nagmamatsyag sila, nakamasid pa rin sila doon sa issue ng agri-smuggling. Sa issue ng agri-smuggling, sa issue ng corruption, saka sa issue ng lantarang nananahimik lang sila ngayon. Favoritism na nangyayari ngayon, hindi lamang sa AFP, kundi sa PNP.